Okay mga kapatid, nood na po tayo galing sa Balitang Pinoy TV. May update na, grabe to, nagsalita na. Kakapasok lang, breaking news, Robin Padilla, nagsalita na. Ano kaya ang sinabi ni Robin Padilla dito kay Angel Locsin, tama, di ba, no? Kasi si Angel Locsin, di umano, parang umaatake rin, no? O, tignan po natin ang sasabihin ni Sir Robin Padilla. Let's go, something like this. Oh my God, we're back again. Come on, let's get down to business. May pagganun-ganun pa ako, no? Binalik po natin ang channel natin, X-Crew, ang original po ng ating name. Nasira yung algorithm. To make a long story short, humina po ang ating view. Kaya sa tulong po ng inyong pagsuporta, meron din po tayo dyang GCash na. Kumbaga, nasa healing progress. Nasa healing stage pa rin po ang ating channel. Sa tulong po ninyo mga kapatid, kahit super thanks, pwede po kayong magbigay dyan para naman kahit papano, makasweldo pa rin tayo. Sa pamamagitan ng YouTube, ha? Hindi po sa pamamagitan ng mga binayaran, ganun. Wala po tayong ganun mga kapatid. Ano tayo rito? Purong natural, walang halong chemical. Okay mga kapatid, here we go. Ang lagi ko sabihin ko, this boy, this man, will either become vice president Yan. or subsequently president of this country. Post ng inyong kasamahan sa industriya na Si Angel Locsin. Angel Locsin. Uy. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ating pakikinggan patungkol po sa issue na ito. Okay? Pero bago natin yan pag-uusapan, ay tulungan niyo po muna ako na mag-like at saka mag-share sa ating vlog na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan para malaman po ninyo ang mga updates natin. Okay? Okay lang ba? Like and share na. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, at if you are first time dito sa aking vlog sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Yes. Kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. At kung nakasubscribe na kayo sa akin, ay ma-notify kayo kung meron tayong bagong uploads, especially kung mga breaking news at mga trending na mga issues. First kayong ma-update sa mga cellphones ninyo na malaman ninyo na may mga importanteng mga bagay tayong panoorin. Okay? Nakasubscribe na ba lahat? Okay. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po kay Senator Robin Padilla. Okay? Yes. Unang-una, pag-usapan natin itong si Senator Robin Padilla doon po sa nag-trending na issue patungkol nila kay Angel Locsin. Alam naman po natin, sablay yung mga sinasabi ni Angel Locsin patungkol po kay Robin Padilla. At sa ngayon, atin pong pakikinggan si Senator Robin Padilla sa kanyang interview doon sa Vox Populi ng mga banateros, kung saan sinagot na isa-isa ni Robin Padilla itong mga issues na ito. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. At heto, pangalawang issue na pag-uusapan natin ay patungkol pa rin kay Senator Robin, ay sa issue nga na kung si VP Sara ay kung anumang mga circumstances na hindi siya makatakbo, like for example kung siya po ay ma-impeach, Oo. itong si Attorney Panelo, yung dating legal counsel ni former President Duterte, si Attorney Salvador Panelo, senior, yung tatay, ay sabi niya, hindi ako magkamali dyan. Pwedeng-pwede po si Senator Robin Padilla maging kapalit ni VP Sari kung sakasakaling anuman ang magiging mangyari. Si Robin Padilla ang magiging presidente. Pwede, pero mas mayroon pa. Okay naman sa akin yun. Pero si Marcoleta pwede din. Pero kung gusto nyong solid Duterte, may dalawang Duterte pa, no? Kumbaga, ang unang pagpipilian talaga dyan, sa bagay, usapang Robin lang din naman yan Kumbaga yung kalidad. Okay naman kami doon. The best yun. Hindi natin sinasabing mas the best ang Duterte, mas the best si Robin. Pero kung may pagpipilian muna, Duterte para sa akin, no? May dalawang Duterte pa. Kung kaya, tatlo pa. Tapos doon na tayo kay Marcoleta, kay Robin, kay Bongo, kay Bato, yang mga ganyan. Kasi alam po natin yung mga yan, pumapatas po. Lumalaban po yan ng patas. Hindi yan mga magnanakaw ng Pilipinas. At nabanggit rin doon sa programa ng Banateros na kung sakasakaling kung sino man, no? Kasi hanggang ngayon pinagdidebatehan ngayon
kung sino ang magiging running mate nitong si VP Sara sa 2028 Mhm. ay bukas naman itong si Senator Robin Padilla na maging Vice President kung sakasakali. Aha. Silang dalawa ni VP Sara ang tatakbo, di ba? Palakpakan. Ayan. Bukas si Senator Robin Padilla. Pero alamin natin ano ba ang mga dahilan bakit papayag si Robin Padilla na maging Vice President nitong si Inday Sara Duterte. Okay? Aha, Yan po aha. ang ating mga pag-uusapan ngayon kasi po mga maiinit na interview po na kailangan na po ng statement na parang conclusion na itong si Panelo at itong si Robin Padilla po ang ating pakikinggan patungkol po sa issue na ito. Okay? So, heto po. Unahin muna natin itong sinagot ni Yan. Robin Padilla, itong si Angel Locsin. Ito po yung buong video niyan, okay? At magre-react po tayo. Ito po, play natin. Play! Ano po mga reaction nyo patungkol doon sa post ng inyong kasamahan sa industriya? Na Si Angel Locsin? Angel Locsin, kaibigan ko yan. No, kasi marami po mga nagsasabi, mga taong bayan, si Angel Locsin kasi, ang tinitingnan niya lang ang kanyang sarili. Okay? Medyo makasarili siya sa komentaryo niya patungkol kay Robin Padilla Okay? Ang katotohanan sa aming dalawang mag-asawa noong, hindi si Angel yung asawa ko, si Mariel, nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So siguro, intindihin na lang namin. Wag na kaming sumagot, wag na kaming... Ito yung issue na noon po ay nire-red tag itong si Angel Locsin. Parang nagtatampo itong si Angel Locsin dahil raw hindi ipinagtanggol ni Robin Padilla. Aha. magsalita. Kung gusto niya kaming makausap, bukas naman yung Sa akin lang, masasabi ko lang, expression lang naman, no? Wala tayong tutukuyin. Tangina naman. Dito nagre-reklamo ka. Samantalang, flood control issue. Flood control. Bilyon yung mga nananakaw, wala kang reaction. Tapos dito yung kay Robin lang, nag-react ka. Wow naman, Ma'am Angel naming mahal na Darna. We love you, pero ma'am, pag sa ganitong mga bagay, kahapon lang ba kayo nagising? O nung isang araw lang? Tapos nakita mo si Robin, may ganitong mga sinasabi, cheche boreche, nakisalita ka na. Hindi ganun, ma'am. Wow, heavy. Naman, kakamping kayo, di ba? Dapat nga nakikita nyo yung mali ng administration ngayon, dyan po sa flood control issue. Sinabi, 5,500 flood control. May problema. Siya na mismo, dinurog niya yung hollow block ni President. Di ba dapat dyan kayo nag-react? Tapos ngayon, konting kembot lang ni Robin Padilla, doon ka nag-react. Naman. Sa baha, hindi ka magre-react? Tangina naman. Pero, Sen, matindi yung kanyang binitawan. Di ba? Na sinasabi niya, nakasama niya kayo. Oo. At kayo naman, aminado kayo na there was a time na naging NPA kayo. Komunista. Oo, Saktong sinabi nagbundok kayo. So, doon kasama niyo ba siya? Ay, kasama niyo siya doon sa bundok? Mabigat yan. Hindi. Ano yan, ang istorya kasi niyan, noong 1995, Ito, lilinawin na ni 1995. Robin Padilla. winanted ako ng gobyerno, kung naalala po ninyo. Biglang lumabas yung warrant of arrest. Siyempre, bata po ako noon, hindi ko maintindihan kung bakit ako may warrant of arrest. Tumakbo ako ng Bicol, ng Camarines Norte. Hinabol pa ako hanggang doon. May mga dumating na CIDG doon. So parang pakiramdam ko, serious yata itong mga ito, na ikulong ako. Wala akong choice. Umakyat ako sa bundok. Nung umakyat ako sa bundok, siyempre, ang nadatnang ko doon, yung mga NPA. Yung mga NPA naman, na inasikaso naman ako. Pati yung masa. Kasi dati, nung sila'y malakas pa, masa ang aabutan mo sa bundok. Nung dumating ako, sabi nila, doktrinahan ka namin. O di doktrinahan naman nila ako, isang buwan. Pero nung nakita ko na sabi ko sa sarili ko, bakit parang hinihingan pa natin yung mahihirap? Kasi yung mga, napansin ko doon sa mga ani ba? Dapat yung mga mayayaman ang hingian ninyo, hindi yung kinakatok nyo kasama mga mahihirap. Oo nga naman. May inihiwalay Inihiwalay yung para doon sa... Hey, Nag-ads, skip natin, skip. May ads. Skip. Meron ng premium kahit 30 pesos lang ata, pag first time. NBA, sasabi ko parang hindi ata tama yun. Alam mo kasi ako, observer ako Pagka ganun, teka muna. Yung pinaglalaban natin, hihingan pa natin ng revolutionary tax sa pamamagitan niyan, uwi na lang ako. Yun ang nasa isip ko. Bumaba na ako.
Pero dala ko yung ano, Yung idea. yung idea. Kasi bata pa lang ako, lumaki na ako na sosyalista. Ang tatay ko, labor leader. Ang tatay ko, si Roy Padilla Sr., siya yung presidente ng National Mines and Allied Workers Union. Mga minahan yun, mga workers. Socialist na kami. Lumaki na kami bilang sosyalista sa bahay pa lang namin. So, hindi mahirap sa akin tanggapin yung communism. Actually, para sa akin, kung magaganap talaga yan at magiging makatotohanan yan, na pantay-pantay tayo at walang mayaman, walang mahirap, maganda yan. Pero impossible yan. Tanggap ko na yun. Tsaka yung sinasabi pa nila na yung kaalaman ko daw dyan, maliit. Hindi po, sa Cuba pa ako nag-aral. Nagpunta pa ako doon. Hindi po yan mismo. Nilalabas pa nila yung mga picture namin ni Joma. Nagpunta din ako sa Utrecht noong mga panahon na yan. Pinag-aralan ko talaga, pero hindi yung armado. Never kong tinanggap na kailangan tayong mag-armas kasi tapos na si Bonifacio eh. Nakuha na natin yung freedom. Ang pakikibakan natin ngayon, kahirapan, hindi kapwa Pilipino. Kasi nga, ganito, halimbawa, o sige, NPA kayo. Ang pagkakaalam ko kasi sa kanila, tinanong ko rin yan nung ako'y medyo bata-bata pa, sabi ng ganun, yung mga yan kasi lumalaban daw sa gobyerno. Ayaw nila yung pamamalakad ng gobyerno. Ngayon, anong ginagawa nila? Para bang gusto nilang maghimagsik, may sarili silang batas doon sa pinamumunuan nilang mga lugar. Ngayon, manghihingi sila ng mga ewan ko kung revolutionary tax ba talaga yon, o yung kakatok sila kung magkano ang ibibigay nila per pintuan, per ganon. Na ano ko yun sa Quezon eh. Nakipiesta kami doon eh kasi taga doon yung teacher ko, no? Then nakapiesta kami. Nagtanong ako patungkol sa mga ganyan, ganun daw yon na kinakatok yung mga bahay, mayaman, mahirap, ganyan. Kasi nasabi siguro ni Robin, bakit yung mga mahihirap hinihingian pa. Hanggat maaari sana kung yung mga mahihirap ng mga kababayan natin na alam nating hikaos, wag na lang hingian, no? Ganun siguro nung panahon ni Robin. Siguro ngayon yung mga NPA na lumalaban sa gobyerno, siguro baka hindi na nila hinihingian. Kasi yung iba nababalitaan din natin mga nanggugulo din na NPA no? Ang pinakilala naman sa akin na NPA, na ibig ko sabing pinakilala, yung pinaliwanag kung ano bang klaseng NPA yung ganito, ganun pala yun. Kumakatok sila tapos para daw pag may manggugulo sa pamilya na yon, sila ang magtatanggol. Ganun po daw yung kunwari, papakainin mo sila, bibigyan mo sila sa abot lang ng inyong makakaya. Yan, para yung pamilya mo ipagtatanggol nila o yung ganun daw yun sabi nila eh. Pero minsan may nakakarinig naman tayo, mga NPA nangaharang, nangunguha, nanggugulo, yung mga ganun. Yun ang ayaw ho natin, yung may mga armas siguro. Kailangan natin makidigma sa kahirapan, hindi sa kapwa Pilipino. Kasi kalokohan yung may gobyerno na tayo, ibabagsak natin yung gobyerno para magtayo tayo ng panibagong gobyerno. Kumbaga nasa third floor na tayo, gusto nyo bumaba pa tayo uli ng first floor, kalokohan yun. Pero hindi. Grabe malawak ang kaalaman ni Robin Padilla patungkol nga dito eh. Kaya kung sino pa yung daldal ng daldal na may alam daw sila pa yung parang mga latang wala naman laman na kapag binato mo maingay. Diba? Walang laman maingay. Si Robin tahimik lang. Ngayon lang siya nagpapaliwanag ng ganyan. Tapos, ito yung tao na binabash ng mga dilawan, pinklawan. Di ba? So, huwag kayong mapanghusga. Hindi ibig sabihin na si Robin Padilla, artista, alam niyo ba kung bakit binoto si Robin ng mga taong bayan? Kasi may common sense eh. May puso sa bayan natin. Yun ang importante. Yun, natumbok mo, hindi lang common sense. May puso kasi para sa bayan. Tsaka nabalitaan ko noon, ewan ko kung anong klase yun, baka vlog ba yun o interview sa kanya. Sabi niya ngayon, bakit ka tumutulong? Ba't ka nagbibigay? Ang lalaki ng perang ibinibigay mo. Hindi pa siya nun senador Kasi sabi ni Robin, meron naman kasi kami, pero pag may sobra, ibinibigay namin. Ano mo ba naman yung pera na yan? Tama, di ba? Yung iba, bilyong-bilyon na nagnanakaw pa. Sobra-sobra na ang pera, nagnanakaw pa rin. Nasa kanila na ang kapangyarihan, nagnanakaw pa rin. Busog na sila, nagnanakaw pa rin. Samantalang si Robin, yun ang nagustuhan ko sa kanya. Ewan ko kung sino nakapanood sa inyo nun. Sabi niya, pag may sobra naman, bakit hindi? I-share mo yung blessings mo. Ewan ko kung kasama niya asawa niya nung ini-interview na yon. Basta may nag-i-interview sa kanya, bakit ka nagbibigay ganito. Yun lang ang sinabi niya na pag may sobra naman, aanin mo naman yan, di ba? O tama nga naman yun, pag may sobra ka, may budget naman para sa pamilya mo, kung hanggang saan, hanggang alam mo, may trabaho ka naman, may business ka naman. Pag may sobra, bakit hindi mo ipamahagi, hindi mo ibigay?
Ganyan po yung Robin na nakilala ko. Kaya ito ipaglalaban ko to mga kapatid eh. Hanggang sa kasulok-sulukan kung tumakbo man to sa pinakamataas o kung gusto niya ulit maging senador, ipaglalaban natin yan. Okay mga kapatid, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre, sinasabi ko nga sa inyo, ang ating channel po ay nasa healing progress pa rin. Sana suportahan nyo ko nandyan ang ating GCash. Maraming salamat po. Yan kasi po, alam nyo naman, no, napaliwanag ko na kanina, kawawa naman po tayo, hindi tayo sumusweldo, hindi naman tayo bayaran. Kaya kahit konting pangkape-kape, masaya na po tayo dyan. Kung gusto nyo madalian din na click, meron po tayong super thanks dyan. Maraming salamat po sa inyong panonood.